Magandang umaga po. Nangako po ang Panginoong Hesus na siya ay muling babalik para sa atin. Nagbigay din po siya ng mga signs na palatandaan para sa atin na malapit nang mangyari ito. Kaya po sa umaga pong ito, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, sa pananambahan po natin sa ating po mga tahanan, pag-aaralan po natin, papaano po ba tayo dapat maghanda bilang mga mananampalataya sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 5 to 11, isinulat po dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika ang mga talatang ito para palakasin po ang kanilang pananampalataya at pag-asa na si Jesus ay muling babalik. Kaakibat din po nito ang encouragement ni Paul na manatili silang tapat at nakafocus po sa atin pong Panginoong Jesus. According po kay Paul, in order for us to prepare for Jesus' second coming, we need to enhance our commitment. We need to be committed. Ang ibig sabihin po ng commitment, ito po yung pagsasabi or pagpipledge ng atin pong sarili na gagawin po natin ito sa hinaharap. Kaya once na nag-commit po tayo, ang ibig sabihin, gagawin po natin ito. At bilang paghahanda po sa pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesus, makikita po natin sa tekstong ito na sinabi po ni Paul na kailangan po nilang maging committed sa atin pong Diyos bilang paghahanda sa pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, sa pagkakataon pong ito, para maging handa po tayo sa pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesus, kagaya po ng sabi ni Paul, we need to be committed. At ang commitment pong ito na tinasabi ni Paul dito ay meron pong dalawang bahagi. Una po, sinasabi dyan ni Apostle Paul, chapter 5, verse 8, we need to be committed to Christ teaching. Ang unang-una pong paghanda na dapat po natin gawin ay panatilihin po natin ang ating mga sarili sa itinuturo ng ating pong Panginoong Hesus. As we wait upon the Lord's coming, we all need to be committed. Ano pong klaseng commitment na tinutukoy dyan? Actually, may tatlo pong bahagi yung committed po regarding sa teaching ni Christ. Kaya kung pag-aaralan po natin ang mga turo ng Panginoong Hesus, ito pong tatlong ito ay hindi nawawala. Una po, we have to be committed to our faith. Kailangan po nating maging committed sa atin pong pananampalataya. In chapter 1 verse 3, Paul is thanking God for their growing faith sa mga taga-Tesalonica po. Faith is used sa pagkakataon pong ito interchangeably with faithfulness or the quality of one's Christianity. When people are truly walking with Christ, their faith will be evidenced by their work. Works will not save, but faith not leading to work is not a saving faith. True Christianity is proven by a changed life. Ang ibig sabihin po ng sinasabi dito, sabi po dyan ni Paul, we need to, take faith as our breastplate. Kaya kung titignan po natin, ang ibig sabihin po ni Paul, kailangan po nating patatagin ang ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. In short po, hindi lang po ito basta faith na palaging bibig lang po ang nag-i-express. Ang ibig sabihin po dito ni Apostol Pablo, kailangan po nating patatagin ang ating pananampalataya para maisabuhay po natin kung ano ang ating pinapaniwalaan. Kaya mga kapatid, since malapit na pong dumating ang Panginoong Hesus, it's about time, it is a reminder for us to take our faith seriously. Kailangan po nating mas maging malalim sa ating pong mga pinapaniwalaan. Kailangan po nating mas maging malinaw ang ating pong mga pinapaniwalaan. In short po, dahil malapit na pong dumating ang Panginoong Hesus, dapat po, lalo po tayong nagpapabago sa atin pong Panginoong Hesus. Kasi if we want to enhance our faith, if we want to be committed po sa atin pong pananampalataya, sa tinuturo ni Jesus na faith, it is not merely the way we say po ang faith, it's not merely to acknowledge po about faith. Ang faith po na tinutukoy ni Christ dito, it's about living, it's about transformation, it's about taking our faith into our daily lives. Kaya mga kapatid, it's about time because Jesus is coming soon, to stand to our faith, to believe, to speak, to be truly, ipamuhay kung ano po ang ating pinapaniwalaan. Kaya mga kapatid, whatever we believe, kailangan po nating makita sa buhay yan. Yan po ay isa sa mga paghahanda
at isa sa mga commitment na hinihingi ng atin pong Panginoong Jesus. Kagaya po ng mga taga-Thessalonians, they are very committed to their faith. Na kahit po nahihirapan sila, actually sa mga taga-Thessalonians po, some po dyan ay mga namatay na, and they are under persecution, but still, yung faith nila kay Jesus ay nandun pa rin. Hinihintay nila si Jesus na darating na, and still nanatili silang tapat sa kanila pong pananampalataya. Therefore, mga kapatid, if we need to enhance our commitment sa turo ni Jesus Christ, we need to enhance our faith. We need to commit ourselves sa atin pong pinapaniwalaan. Hindi lang po yan, we need to commit, hindi lang po sa faith, we should be committed to love. We need to love. As part of our preparation sa ating pong Panginoong Jesus, we need to enhance our love. Ang love pong tinutukoy dito ay hindi yung love na ating pong kinasanayan. The love that is discussing here is about the love na naranasan natin sa ating pong Panginoon. Unconditional. Ito po yung pag-ibig na mula sa Panginoon. The true Christian has a new motive for living, to love Christ and to love others. Actually, that is the part po na kailangan po nating linawin, especially patatagin as we prepare sa atin pong sa pagbabalik po ng ating Panginoong Jesus. We should grow in love. Kailangan po everyday, we are so much in love sa Panginoong Jesus. Kailangan po everyday, mas lumalago ang atin pong pag-ibig. Yun po ang totoong paghahanda sa pagdating ng Panginoong Jesus. We enhance the way we love Jesus Christ daily and the way we love others. Yun po ang pinakang nagpupush sa atin sa lahat po ng ating ginagawa. Here, we need to be committed the way we love. Kung kailangan po natin ipakita ang ating pong pananampalataya sa ating pong buhay, we should express it po in love. Kaya mga kapatid, dahil malapit na pong dumating ang Panginoong Jesus, we should grow sa atin pong pag-ibig. Hindi lang po yon, we should be committed to our hope. Sabi po dyan, that saved can endure life's trial because they know that Christ is coming for them, either in this life or the one to come. They don't need to give up in times of trial because they know the Savior will deliver them. Alam niyo po yung mga taga-Thessalonians ay kagaya po natin. They are under persecution. They are under severe sufferings. Actually, sa church po may mga namatay na. Kaya kung titignan po natin, sa kabila po ng trials and pains and suffering nila, nagawa po nilang pagtagumpayan yon because of their hope. Umaasa po sila na darating ang Panginoong Jesus para mawala ang lahat po ng kanilang nararanasan. Kaya alam niyo po mga kapatid, for us to really prepare ang ating pong mga sarili sa pagdating ng Panginoong Jesus, we need to enhance our hope. Kailangan po nating i-focus ang ating pong mga sarili, hindi po sa mga problema at kahirapan na dumarating, kundi kailangan po nating i-focus ang ating sarili sa ating pong pananampalataya at pag-asa na si Jesus ay darating para sa atin. Mga kapatid, tandaan po natin, we are not from this world. We are not citizen ng mundong ito forever. But we are children of God, and Jesus promised po that He will come back para po sa atin. Kaya po ngayon sa atin pong napagdadaanan, we need to enhance our hope. Sa kabila po ng mga uncertainty, sufferings, at lahat po ng mga hindi natin kaaya-ayang nangyayari, tandaan po natin, we have hope that Jesus will come back